Sa mga sandaling na pinag-uusapan ng pamahalaan ang lagay ni Roque, sinabi ng Department of Foreign Affairs na patuloy pa rin silang naghihintay ng malinaw na kumpirmasyon mula sa mga representatives sa Netherlands tungkol sa ulat na maaaring nasa kustodiya na ang dating presidential spokesperson. Ayon sa mga opisyal, wala pa silang natatanggap na formal na abiso mula sa mga autoridad sa ibang bansa at umaasa silang makakakuha sila ng mapagkakatiwalaang impormasyon bago gumawa ng anumang aksyon. Sa mga oras na inilalapit ni Roque sa publiko ang kaniyang panig, sinabi niyang magsusumite siya ng motion for reconsideration upang questionin ang utos ng korte na nagkansela sa kaniyang pasaporte. Ang nasabing utos ay nagmula sa Pasig Regional Trial Court matapos siyang masangkot sa ilang mabibigat na paratang, kabilang ang pagkakadawit sa isang grupo sa Porac, Pampanga. Bagamat nananatili pa ang proseso sa hukuman, malinaw na ang pagkawala ng kaniyang pasaporte ay nagdudulot ng malaking limitasyon sa kaniyang kakayahang bumiyahe. Ipinaliwanag ng Department of Justice na ang pagkansela ng kaniyang travel document ay maaaring magresulta sa pagiging undocumented foreigner niya habang nasa ibang bansa. Kung hindi maaprubahan ang kaniyang asylum request, posible raw siyang sumailalim sa proseso ng pagpapabalik sa kaniyang pinanggalingan. Binanggit ng mga opisyal na hindi ito automatikong mangyayari at kailangan pa ring sundin ang wastong proseso, lalo na't nakasalalay sa mga batas ng bansang kinaroroonan niya ang anumang susunod na aksyon. Sa mga oras na ipinapaliwanag ng DOJ ang kanilang posisyon, sinabi nilang nakaasa sila sa mandato ng korte. Ayon kay Justice Secretary Remulla, hindi maaaring basta-basta mag-utos ang pamahalaan ng walang formal na direktiba mula sa hukuman. Ang New Philippine Passport Act ang nagsasaad na ang pagkansela ng pasaporte ay maaari lamang isagawa kung may malinaw na utos ng korte, kahit pa may mga inihaing kaso laban sa isang individual. Inihayag din ng Department of Foreign Affairs na taliwas sa mga unang akusasyon, iisang pasaporte lamang ang naitala sa kanilang sistema bilang valid kay Roque. Sa gitna naman ng kaniyang mga legal na laban, patuloy niyang itinatanggi ang mga ipinupukol na paratang at sinasabi niyang wala itong katotohanan. Habang nagpapatuloy ang proseso, naninindigan siyang ang kaniyang asylum application sa Netherlands ay dapat suriin batay sa posibilidad na siya ay nakararanas ng panggigipit dahil sa kaniyang posisyon at politika. Sa mga oras na ipinapakita ng DOJ ang iba pang maaari nilang gawin, sinabi nilang posibleng hilingin nila sa Interpol ang paglalabas ng red notice para kay Roque. Gayunpaman, ipinaalala nilang ang magiging epekto nito ay nakadepende sa patakaran ng bansang kinaroroonan ng individual. Kung sakali mang maaprubahan ang alerto, gagamitin ito bilang gabay ng mga autoridad sa iba't ibang bansa, kahit hindi naman ito katumbas ng direktang pagdakip. Well mga kapupong, ang sitwasyon ni Roque ay tila isang komplikadong pag-uugnayan ng mga lokal at internasyonal na proseso. Ang gobyerno ay nagpapatuloy sa mga legal na aksyon upang harapin ang mga paratang laban sa kanya, habang si Roque ay gumagamit naman ng mga available na remedyo upang maipagtanggol ang kaniyang sarili. Patuloy na maghihintay ang publiko kung paano tutugon ang korte sa kaniyang motion for reconsideration at kung ano ang magiging pasya ng Dutch authorities sa kaniyang asylum application. Sa kasalukuyang pag-ikot ng mga pangyayari, malinaw na pareho pa ring gumagalaw ang dalawang panig sa kanilang kani-kanyang landas ng legal na proseso. Sa mga oras na ito, muling nagbigay ng matinding pahayag si Zaldico laban kay Sandro Marcos, ang panganay na anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Ko, si Marcos daw ay may malaking papel sa pagpapasok ng mahigit 50 bilyong piso sa pambansang budget mula taong 2023 hanggang 2025. Inilahad ni Zaldico na ang mga pondo ay inilagay sa budget na may mga hindi tamang layunin. Ayon sa kanya, ang mga pondo na tinawag niyang insertions ay maaaring ginamit upang makakuha ng pabor o tulong mula sa mga ibang tao, posibleng upang matiyak ang pagsuporta sa mga susunod na hakbang na politikal ni Marcos. Ang mga pahayag na ito ay agad na nakatawag pansin sa publiko na nagdulot ng mga tanong ukol sa transparency at pananagutan ng mga proseso sa gobyerno. Sa mga oras na ito, mariing pinabulaanan ni Sandro Marcos ang mga akusasyong ito. Sinabi niyang walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanya at wala siyang kinalaman sa anumang maling paggamit ng pondo ng bayan. Pinahayag ni Marcos na tapat ang kanyang mga aksyon
at handa siyang magbigay ng karagdagang paliwanag upang malinawan ang isyu at mapawalang bisa ang mga paratang na ito. Ang mga pahayag ni Zaldico ay nagbigay daan sa mas malalim na pagtalakay sa papel ng mga pampublikong opisyal sa pagbuo ng mga alokasyon sa budget at kung paano ito maaaring pagmulan ng hindi tamang gamit ng kapangyarihan. Ang mga kritiko ay nagudyok na ang mga insertions na ito ay maaaring magdulot ng pagkawala ng tiwala ng publiko sa proseso ng paggawa ng budget. Kaya't kinakailangan ng mas maingat na pagsusuri upang maiwasan ang maling paggamit ng pondo ng gobyerno. Nakatutok din sa isyong ito ang mga koneksyon ni Sandro Marcos sa mga makapangyarihang tao sa kasalukuyang administrasyon. Ibinanggit ng ilan na ang mga pinagsususpetsahang insertion ay maaring isang paraan upang makakuha ng pampulitikang impluwensya o benepisyo para sa mga individual o grupo. Bagaman wala pang matibay na ebidensya na magpapatibay sa mga akusasyong ito, nagbigay ito ng pagkakataon upang masusing imbestigahan ang mga hakbang ng mga opisyal ng gobyerno sa paggawa ng mga desisyon ukol sa pondo. Habang patuloy na sumasagot si Marcos at ang kanyang mga taga-suporta, sinabi nila na hindi dapat magpadalos-dalos ang publiko sa pagbibigay ng hatol ng walang sapat na ebidensya. Pinanindigan nila na ang mga paratang niko ay bahagi ng isang malawakang kampanya upang sirain ang reputasyon ng pamilya Marcos at kanilang mga kaalyado sa politika. Pinagtibay ni Marcos na tapat siya sa kanyang tungkulin bilang kinatawan ng unang distrito ng Ilocos Norte at ang kanyang layunin ay tiyakin na ang mga yaman ng gobyerno ay magagamit ng maayos at tapat. Patuloy ang isyu na ito at sa mga oras na ito ay nagiging malaki ang epekto nito sa tiwala ng mga tao sa gobyerno at sa mga hakbang na ginagawa ng mga opisyal. Tinututok ng publiko ang mga susunod na hakbang ukol sa investigasyon at inaasahan nilang magbibigay ito ng kaliwanagan upang matiyak na ang pananagutan at transparency ay mananatiling mga pangunahing prinsipyo sa pamamahala ng bansa. Sa mga oras na darating, magpapatuloy ang mga talakayan ukol sa mga akusasyong ito at sa magiging kahihinatnan ng mga hakbang na gagawin upang masiguro ang tamang paggamit ng yaman ng bayan. Ang mga susunod na araw ay maaring magbukas ng bagong mga oportunidad o hamon sa hinaharap ng politika ng pamilya Marcos. Depende sa kung paano nila haharapin ang mga isyong ito. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara
na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo.
Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez.